Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, may Simply Talkies Vlog. Bakit laging may? Simply Talkies lang po, no? Tayo'y magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong dalawang balita, isa po sa politico.com.ph at isa po sa GMA News Online. Nandito po, meron pong sinasabi ang Palasyo through Yusek Castro ng Palace Press, Presidential Communication Office at Palace Press Officer. Naku, nabibrain part ako mga kababayan. Dami kasing balita kung ano-anong sumisingit sa utak natin. Meron po siyang sinasabi tungkol sa ating Pangulong Marcos. Okay, ganun din po. Mukhang meron pong nagbitiw. Nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang special investigator ng itong Independent Commission for Infrastructure. Ano po ang kadahilanan? Bakit po nagbitiw bilang special investigator at advisor si Baguio Mayor Benjamin Magalong? Mukhang na-pressure ba siya? Mukhang binabalahura ba siya ng mga DDS o ng mga loyalists dahil bias daw siya? Di ba? Kino-call out din natin si Mayor. Pero nabigla po ako nung nabasa ko yung balita, he tendered his resignation. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi ng Palasyo sa ating butihing Pangulo tungkol dito. Kung sangkot ba ang Pangulo dito sa flood control mess na ito. Dito po sa flood control scam, no? Floodgate nga ang tawag ko dito, floodgate, floodgate scam Kasi po yung iba po diyan, lalo na yung particular na yung mga dilawan, hindi naman po lahat ng dilawan, yung mga ibang progressive group ay sinasabing may pananagutan ng Pangulo. Command responsibility. Ikaw ang pumirma nung GAA. Bakit hindi mo nakita yan? Di demanda nyo Pangulo. Pero antayin nyo 2028 pagbaba niya sa pwesto kasi po immune sa lawsuit. Kung gusto nyo naman, i-impeach ninyo ang Pangulo. Ano dahilan nyo? Loss of public trust? Siguraduhin nyo that majority of the Filipino lost the trust to the President. The President lost the trust of the Filipino people. Majority. Tingnan natin kung kaagat yan. Baka gusto nyo kayo ang aming ilos. Di po ba tama mali? Ngayon, ano po ang depensa ng Palasyo dyan through Yusek Castro? Shout out po kay Yusek Castro, no? Pasalamat tayo dyan at siya po ay talagang matapang na hinaharap maski na nababatikos na siya personally. Okay, ito po babasahin natin dito sa politico.com.ph yung headline na Marcos, blameless in flood control mess, sabi ng Palasyo. Amid the revelation of anomalies and kickbacks related to flood control and infrastructure projects, Malacanang is confident that President Marcos will be blameless, walang sala, in the mess as he have not done anything wrong or illegal. In a press briefing Friday, PCOSEC Undersecretary and PPO Officer Claire Castro stressed that it was Marcos who ordered the investigation of irregularities in infrastructure projects. Correct. Ikaw ba? Ilalabas mo yung katiwalian? Ilalabas mo yung korupsyon? Pag ikaw ay involved? Parang sinabi mo, eto na ako. Inamin mo na, magnanakaw ka. Ihulihin nyo na ako. Yung bang magnanakaw, aamin yan? Aako ba kaagad ng responsibilidad yan? Hindi po. Magtatago ng impormasyon yan. Hindi aamin yan. Ang ginawa ng Pangulo, sa SONA pa lang, inunahan na kayo Mahiya naman kayo. So kaya niya nasabi niyan kasi nabasa niya na ang mga report. Kaya siya pumirma dyan sa GAA na yan in good faith. Di ba parang ganito? Ako, naghara ko ng tauhan ko. Sabi ko, ako ang boss mo, ako ang CEO, ako ang may-ari, supervisor ang position mo. I-supervise mo to. Okay, gusto ko smooth flowing yan. O ngayon, hinar kita, nakuha kita, pumasa ka.
nag-supervise ka, pero alam palang i-supervise din kita, i-micromanage kita. Mano pang hiner kita kung titignan ko na lang lahat ang gawain ninyo. Hindi po lahat doon. Kaya ka nga nag-hire ng tauhan para gawin yung iba mong hindi mo magawang gawain. You are trusting them. Diba? You trust them to do the job. O yung sa mga budget nila, sa mga projects nila, o sige, ito, flood control sa Bulacan. Ito, flood control dito sa lugar na to. Flood control, sige, payagan na yan. Dahil makakatulong, may reason naman. Pinayagan ng DBM. Pumayag sa BICAM. O, ngayon, ano nangyari? Nung tinignan na, bakit bumabaha pa rin? Bakit baha pa rin dito sa lugar ng Bulacan? May flood control dyan eh. Yung pala, nung inimbestigahan, ay, siopaw. Wala pala. Ano to? Sisisihin nyo ang Pangulo? Inaprubahan niya dahil alam niya makakatulong. Ang sisihin ninyo, yung mga gumawa niyan. Command responsibility? How do you fault me for that one? I trusted you. Tapos ako ang naglabas, ako pa ang ipofault ninyo? Mga gago kayo, parang sinabi mo doon sa supervisor, kasalanan mo yan sir command responsibility mo yan. Kung ganun pala, di kulong natin lahat yung mga CEO, yung may-ari ng kumpanya, dahil gumawa ng mali yung tauhan nila. Ganon? So gusto nyo micromanaging? Bakit pa ako nag-hire ng tao? Ganon din ang Pangulo, hiner niya to, pinagkatiwalaan niya, independent body, dahil legislator tingin mo makakatulong, hindi pala. Di panagutin sila. Di ba? I gave you this. I approve your request. Pero anong ginawa ninyo? I trusted you. Pero anong ginawa ninyo? Ako pa ngayon na may kasalanan, ako naglabas ng kalokohan. Di ba? Mali. Kaya tama to. Sabi ni Yusek Castro, blameless to. Sinasabi po natin, alam na ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan. Kaya po siya mismo ang nagpa-imbestiga. Huwag po natin kakalimutan, sa kanya nagsimula ito. Correct. Di po ba sa kanya nga nagsimula yung pagsisiwala tapos gusto nyo siyang i-crucify, di ba? Antonio Tinio? Di ba? Antonio Carpio, pareho kayong Antonio. Sarap yung pag-untugin ng ulo. Yan na dalawa na yan ang dapat daw managot ang Pangulo. Ididemanda ninyo. File kayo ng impeachment ngayon na. As if the President is blameless in the controversy, she responded, hindi po maglalakas ng loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa. Maliban lamang sinasabi nga natin kung mayroong gagawa ng kwento para siraan ang pangalan ng Pangulo. Correct! Ginagamit ngayon itong pagsisiwalat, naging whistleblower nga ang Pangulo Gagamitin nyo tapos para siya ang gisahin? Puta, parang Pangulo, parang nilublob mo ang sarili mo sa sarili mong mantika. 'Di ba? Yung mga jackals diyan, yung mga asong ulol, yung mga coyote, handang-handa kang lamunin 'yan, Pangulo. Nakakahiya. So, ako po nasa panig ako ni Yusek Castro. Biruin mo 'yan. Siya na nga ang naglabas, siya pa rin na may kasalanan. As to comment on Marcos' responsibility to enacting the 2025 national budget. Ito na, napunta na sa budget. And appointing government officials implicated in the blood control mess. Castro pointed out that ordering an investigation was the President's way of accountability. Unang-una po, pinirmahan niya po yan. May mga nabito. Inaral po yan ng economic team at nandoon po ang kaniyang paniniwala na isinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, nang ipakita yung supposed to be projects at iyan po ang kanyang pinirmahan sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Correct, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina. Parang si Senator A. Sa BICAM, mga bossing, baka mayroon po kasi akong nasambit sa aking campaign. 2 years na po 2 years ko na rin pong inuungot-ungot sa inyo. Sabi ko po, pag-agawan ko po ng eskwelahan. Papagawa po ako ng health center, maski na maliit lang dun sa lugar namin. Magkano ba yan? Sabi po ni engineer, yung na-quote, 10 billion po. Okay ba yan? Magagawa ba yan? May sisingit ba yan? Pwede. Dilagay. Pinirmahan. Pasa sa Pangulo. Tinignan ng Pangulo. Teka muna, 10 billion? Wala to sa original 10 billion. Tinawag siguro. Bakit may 10 billion dito?
Paliwanag nyo. Healthcare, building. Kasi matagal na po inuungot yan at kinukulit na rin po yung senator na nag-request niya, yung constituent niya. 2 years na po. O sige, good. Maski nawala sa original. Saka na lang ulit yung iba. Ganon din sa iba. Ayan o, sabi niya sa paniniwalang iyan po ay gagawin in good faith dahil nga tinatawag na ng mga constituent ni Senator A. O, binigay yung pondo. Ano nangyari? Nagre-reklamo pa rin. Eh bakit nagre-reklamo? O, wala pong building. Eh meron dito eh. Ano ang timetable? Dapat tapos na yan. O nung pinuntahan, wala nga. Ghost project. Kasalanan ng Pangulo? Kasalanan ng Pangulo? Diba? Nakakahiya po kayo. Ha? Castro added that in 2024, the President believed his cabinet officials who assumed him that flood control projects for that year were completed. After that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapa-imbestiga na siya. O tignan ninyo, nagpapa-imbestiga na siya. May mga reports na siyang nakuha. Kaya doon nasasabi natin na ang Pangulo lamang ang kauna-unahang Pangulo na nagpapa-imbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control project sa ilalim ng kanyang administrasyon. Correct! Kung pagtatakpan na lang to ng Pangulo, wala na, okay lang. Kasi alam niya, masasabit siya eh. Pero matapang niya na sinabi. Di ba Antonio Tinio? Di ba Antonio Carpio? Kayong dalawang Antonio dyan? Kaya ayoko na magkaroon ng pangalang Antonio eh. Sorry naman kay Sunny ha? Sunny Trillanes, Antonio ka rin. Sen, sorry ha Sen, sorry. Hindi ka damay dito. Ha? Nakita ninyo? Nagpapaimbestiga ng Pangulo. In good faith pinirmahan niya, inayunan niya. Pero hindi niya naman alam na nanakawin pala. Dahil alam niya, pakikinabangan ng mga kapwa natin Pilipino. Pero anong ginawa ng mga hayop na ito na matatakaw sa pera? Ha? As to allegation that his cousin, ex-speaker and late First District Martin Romualdez received luggages full of cash at his home, Castro stressed that testimonials should be accompanied by solid evidence. Correct. Ang nais ng Pangulo, lahat po ng magtitestigo ay makukompleto po sana ang ebidensya dahil ito po ay magagamit kung masasampahan ng kaso sa korte at dapat ayusin kung ano man ang kanilang mga salaysay. Katulad nga nito, napabalita rin po na iyong mismong notary public ay sinasabing peke dahil hindi raw po ito ninotaryuhan. So, kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay makakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking bagay? Correct, I agree. Kaya kayo, ng mga DDS supporter, kayong mga DD shit, huwag nyo akong sasabihan na hindi ka ba naniniwala na guilty itong si Romualdez Sico at iba pa. Meron akong inch, nandun ako, pero I don't fully support your narrative na dahil lang sa salita, dahil lang sa ganitong mga salaysay, na pumalpak pa, maniniwala na ako 100%? Siguro nandun ako sa 5%. Pero I cannot say you are guilty, they are guilty, until the accuser presented a solid evidence that this, yung mga allegedly, talagang sangkot with those evidences. Hindi ebidensya ang laway. Hindi ebidensya yung ganitong salaysay na ngayon ay nakitaan ng butas. O di ba mga tanga-tanga lang kayong mga DD-shit? Tandaan ninyo, the burden of proof lies with the accuser. Sa Tagalog, responsibilidad ng nag-aakusa na magpakita ng mga solid evidences. Yan ang hindi naintindihan yung mga kupal, mga tangat, bobong DD-shit. Okay, so ako po dito, umaayon po ako kay Yusek Castro. Blameless ang Pangulo. Sabihin nyo na kung anong gusto nyo sabihin, pero pinaliwanag ko na. Di ba? Wala namang magnanakaw na aamin na lang bigla yan. Ang Pangulong Marcos, in good faith, pinirmahan niya yan. Thinking that it will be used properly, magagamit ng mga kapwa Pilipino niya. Ano nangyari? Ginago siya. Ginago ang sambayanan. So dapat managot ang mananagot. Okay? O now, punta naman tayo dito maiksi kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Nag-resign po siya. Ayan po, sa GMA News, Benjamin Magalong resigns from Independent Commission for Infrastructure. Bakit po siya nag-resign?
Hindi po ito sa criticism natin na, oy, may conflict of interest ka, bawal yan, bla 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 bla. Okay? Ha? Ito po, ano ba tong sabi ni Benji Magalong? Hindi ko po mabasa yung ano niya, statement niya eh. Teka lang, lalakihan natin. Hindi ko talaga mabasa mga kababayan, mahina na mata natin. Ito na lang, ang paliwanag ni Yusek Castro. Gamitin na lang natin to mga kababayan. Nadinig po natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya. Nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City. Correct. Nagiging ano na, doble na, Mayor. Tama lang yan. Binoto ka ng taong bayan sa Baguio City. Yun ang gampanan mo. Let the investigation of this ICI handled by others. Wag na. Kailangan ka ng mga tao na bumoto sa iyo sa Baguio City. Dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. Correct, I agree. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Hindi naman po niya kinakailangan na ubusin ang oras sa ICI dahil hindi po siya membro ng ICI. Correct po. Kaya tama po yan mga kababayan. Okay po yan, Mayor Benji Magalong. I respect you for that. So at least nalaman mo. Mas kailangan ka ng constituent mo bilang mayor, hindi bilang isang special advisor ng ICI dahil hindi ka naman member. Hindi mo kailangang ubusin ang oras mo sa ICI. Give it to others that can give 24 hours of their time. Maski na nasa restroom, gumagamit ng restroom, tumawag ang telepono, oy, takbo, ganun. Mas kailangan ka ng Baguio City residents na bumoto sa iyo. Yun po. Okay? So yan lang po, no? Maiksi lang kay Mayor Magalong. I commend him for doing so. No, o balik-balik, bati-bati na tayo. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.